No Man is an Island. Narinig mo na ba ang katagang ito? Ito ay nagmula sa isang tula ni John Donne na may kaparehong pamagat. Ano ba ang kahulugan mo sa katagang ito? Ang ating paksa ay ugat at epekto ng pakikipagkapwa-tao sa paglinang ng kaganapan bilang tao. Ang katagang No Man is an Island ay nagpapahayag na hindi natin kayang mabuhay ng mag-isa, nang walang kausap at kasama sa pagharap sa problema. Bukod sa pamilya natin, andyan ang mga kaibigan na madalas ay kasama natin kapag masaya tayo. Sila ang mga taong napaglalabasan natin ng sama ng loob sa oras ng problema. Mga taong tumutulong sa atin sa lahat ng makakaya nila. Tinatawag natin sila bilang kapwa-tao. Kabilang din dito ang makakilala o dayuhan na nasa ating paligid. Maging anuman ang kanilang edad, kulay, lahi, pananampalataya o antas sa lipunan, ay nararapat lamang na sila ay kilalanin, mahalin at alagaan bilang kabahagi ng ating lipunan at sambayanan ng Diyos. Bilang kapwa, tayo ay dapat mabuhay ng may pagpapakumbaba, pagbibigay at pakikinig sa kanila. Sa bawat kilos at salita, dapat ipakita natin ng respeto at pagmamalasakit. Ito ay ang pag-aalala o pagtatanggol sa kapwa, lalo na sa panahon ng kalungkutan, kagipitan at kahirapan. Ang pakikipagkapwa-tao ay naglalayong bumuo ng harmonya at magpakita ng pagkakaisa sa ating lipunan. Ito ay isang mahalagang konsepto sa kulturang Pilipino kung saan masasalamin ang pagbibigay halaga, pag-aalaga at pagrespeto sa ibang tao. Ang pamilya ay ang siyang ugat ng pakikipagkapwa-tao. Kaya masasabi nating ang pakikisama sa kapwa ay nagsisimula sa araw ng ating kapanganakan. Ang pamilya ang pinagmulan ng mga ugali at mga paniniwalang humuhubog sa pagkamamayan at pakikipagkapwa-tao. Ang mabuting pagsasamahan sa pamilya ay nagbubunga ng positibo at kapaki-pakinabang na ugali sa mga miyembro nito, katulad ng paggalang, pakikisama at pag-unawa. Ang mga pagpapahalagang ito ay nakakatulong upang makabuo ng isang masaya at matagumpay na pakikipagkapwa. Ang mga pagpapahalagang ito nakatutulong upang makabuo ng isang masaya at matagumpay na pakikipagkapwa. Minsan na tayong binigyan ng kautusan ng Diyos na mahalin natin ang ating kapwa, katulad ng pagmamahal sa ating sarili. Sa pamamagitan ng pagtupad nito, makakamit ang tao ang kanyang kaganapan. Ang makabuluhan at mabuting pakikipagkapwa ay isang paraan upang mapataas natin ang ating halaga bilang tao at bilang anak ng Diyos. Kung patuloy nating maisasabuhay ang mabuting pakikipagkapwa-tao, mararanasan natin ang maraming benepisyo para sa ating sarili at sa lipunan. Narito ang sumusunod na mga makabuluhang epekto ng pakikipagkapwa-tao. Nakakabawas ang mga pagkakabahabahagi at alitan. Nakakapagpalakas ng ating mga relasyon at nakapagbibigay ng kasiyahan at kaligayahan. Nakapagpapatibay sa pagkakaisa. Nakapagtataguyod ng positibong pagbabago sa ating lipunan. Nakakatulong upang mapatibay ang mabuting imahe ng sarili. Nakatutulong sa mga pangangailangan ng ibang tao na magbubunga rin ng pagtulong niya kung ikaw naman ang mangangailangan. Nakadaragdag ng iyong kapayapaan sa buhay. Masarap sa pakiramdam ang walang kaaway.
Sa ating sumunod na paksa, ang tatalakayin naman natin ay paglalapat ng mga paraan ng pakikipagkapwa bilang isang kabataan. Ano mga pinagkakaabalahan mo sa araw-araw? Isulat sa iyong kwaderno o notebook ang mga gawaing madalas ay pinaglalaanan mo ng oras. Ano nga ba madalas na pinagkakaabalahan ng mga kabataan sa panahong ito? Karamihan na sa mga kabataan sa henerasyon ngayon ay nakapokus kadalasan sa teknolohiya. Ito ang nagsisilbing aliwan sa mga oras na wala silang pinagkakaabalahan o kaya naman ginagamit ito para sa mga akademikong layunin. Dahil dito ay napapadali na ang kanilang pamumuhay. Hindi tulad ng henerasyon noon na manual ang mga paggawa ng mga bagay-bagay. Malaki ang potensyal ng mga kabataan ngayon dahil sa kalamangan sa kanakaraang henerasyon. Maraming mag-aaral na nasa baitang 8 sa panahon ngayon ay nakabilang sa Generation Z. Ang letrang Z ay kumakatawan sa salitang Zoomer. Tinawag silang ganito dahil sinasabing sila ang kauna-unahang henerasyon na nag-zoom sa internet o gumamit ng internet. Kung kaya't mauunawaan kung bakit mahaba ang oras na kanilang ginugugol sa paggamit ng iba't ibang application o platform sa internet. Dito sila nakakatuklas ng maraming bagay at nakatutulong ito sa kanilang pagsasaliksik, lalo na tungkol sa mga araling sa paaralan. Ngunit minsan ang kalamangan na ito ay nagdudulot ng hindi kaaya-ayang epekto tulad ng pagkalulong ng maraming kabataan sa mga online games, streaming devices, at social media katulad na lamang ng Facebook, Instagram, TikTok at Twitter. Nauubos ang kanilang oras sa mga ito kung kaya't hindi nila nagagampanan ang mas mahalaga nilang tungkulin para sa sarili, pag-aaral, pamilya at para sa komunidad na maaaring maging dahilan ng hindi pagkakaroon ng malusog na relasyon sa kanilang kapwa. Mahalaga na magkaroon ng magandang pakikipagkapwa ang mga kabataan. Dapat na maging malinaw sa kanila ang mga paraan sa pagkakagamit ng maayos na relasyon sa mga taong nasa kanilang paligid. Ilan sa mga paraang maaaring nilang gawin ay ang sumusunod. Una, pakikisama. Ang pakikisama ay isa sa mga pangunahing kaugalian nating mga Pilipino. Sa pang-araw-araw, ito ay ating nagagamit para makilala at makipagkaibigan sa ibang tao. Marahil dito nagsisimula ang pundasyon upang makapagsimula ng magandang relasyon sa ating kapwa. Sa ganitong kaugalian, tayo nagkakaroon ng mga kaibigan, nakakausap ng iba pang tao at nakakapagbigay tulong para sa iba. Ito ay may kinalaman sa pagiging bukas sa pakikipag-ugnayan sa kapwa, pakikibagay at pagsunod sa mga nakagawian at kagustuhan ng grupo. Ngunit, tandaan na ang pakikisama ay may hangganan din. Kapag mali ang sitwasyon, dapat munang pag-isipan ang magiging kahihinatnan nito bago makisama ng lubos. Pagtutulungan. Ang pagtutulungan ay kooperasyon sa pagitan ng mga tao sa proseso ng pagkamit ng layunin ng isang gawain. Mahalaga ang pagtutulungan dahil sa pamamagitan nito ay mas madaling nakahahanap at nakagagawa ng solusyon sa iba't ibang suliranin. Kung mas maraming kamay at isip ang gagawa, siguradong makakahanap ng lunas sa anumang kinakaharap na suliranin ng isang lipunan, lalo na sa mga problemang may kabigatan at marami ang naaapektuhan. Ang espiritu ng pagtutulungan ay nagmumula sa sarili. Ang pagiging bukas ng iyong mata ang nagbibigay sa iyo ng kamalayan na tumugon sa pangangailangan ng iba. Tumulong ka ng bukal sa iyong puso na walang hinihintay na kapalit. Umpisan mo ito sa iyong tahanan. Matutuwa ang iyong mga magulang kung makikita nila ang kanilang mga anak
na nagtutulungan. Pakikiisa. Sa ating mga Pilipino, ang pagkakaisa ang pinakatugatog ng ating pakikipagkapwa. Batay sa masusing pag-aaral ng ating katutubong wika, ang salitang kapwa ay nangangahulugan ng nagkakaisang pagkakakilanlan. Ito ay nangangahulugang sama-sama tayo sa pagpapaunlad ng isa't isa sa pamamagitan ng pagmamahalan, pagmamalasakitan, pagtutulungan, pagdadamayan at bayanihan. Sa ganitong klase ng interaksyon, ang tao ay may nakatuon sa emosyonal na bahagi ng sitwasyon at nagiging mas sensitibo sa mga taong nakapaligid sa kanya. Dahil dito, mas nakikiramdam siya sa pag-ayon ng kanyang mga kilos na tumutugon sa mga kinakailangan sa isang interaksyong panlipunan. Paggagalangan. Ang paggalang ay pagpapalagay ng mabuting hangarin at kakayahan ng ibang tao o sarili. Ang respeto ay kakambal ng salitang paggawa ng mabuti sa kapwa. Pagkakaroon ng magandang asal sa pamamagitan ng pagbibigay ng halaga sa isang tao o bagay. Sa pamamagitan ng paggalang sa kapwa, ay nababahagi natin sa isang tao o bagay. Sa pamamagitan ng paggalang sa kapwa, ay nababahagi natin sa kanila na may kakayahan tayong intindihin sila kahit ang bawat tao ay may pagkakaiba-iba. Ang paggalang ay nararapat dahil dito ay naipapamalas ang kahalagahan ng buhay. Hinihiling na ang bawat tao ay magkaroon ng kababaang loob upang ang paggalang sa kapwa ay laging isagawa. At huli, pakikipagkasundo. Ang salita makipagkasundo ay nangangahulugang ibalik ang pagkakaswato o ugnayan bilang magkaibigan. Gayon din ayusin o lutasin ang isang hindi pagkakaunawaan gaya ng paglutas sa mga alitan. Kailangan ng pagpapakumbaba upang magawa ang pakikipagkasundo. Aminin ang nagawang pagkakamali at iwaksi ang pagmamayabang. Ang ating nagawang pagkakasala sa Diyos ang siyang nagpapalayo sa atin sa Kanya. Gayon din sa ating kapwa. Nasisira ang ugnayan at pakipagkaibigan na maaaring tumagal ng mahabang panahon. Kung tayo ay makikipagkasundo, tiyakin natin na bukal ito sa ating puso at sikaping hindi na uulitin pa ang pagkakasala dahil mababaliwala ang pakikipagkasundo kung pagkatapos ay paulit-ulit pa rin natin gagawin ang pagkakamali. Laging tatandaan na hindi mababawasan ang iyong pagkatao kung hihingi ka ng paumanhin. Bagkus ay makakadagdag pa ito sa mabuting pagkakakilala sa iyo ng tao at kalagayan bilang anak ng Diyos.